Bawat pag-alis ay may kaakibat na dahilan. Para sa ilan, ito ay pangarap. Para sa iba, ito ay sakripisyo. Libo-libong Pilipino ang nangingibang bansa, hindi dahil gusto nilang lumayo, kundi dahil kailangan upang mabigyan ng mas magandang buhay ang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Sa likod ng bawat overseas Filipino worker o OFW ay isang kwento ng tapang, pangungulila, pagsisikap at pagtitiis. Mga karanasang hindi madaling makita, ngunit araw-araw nilang pinagdaraanan. Ngunit, ano nga ba ang tunay na buhay sa ibang bansa? Ano ang mga hamon, aral, at pagbabagong dala ng kanilang paglalakbay? Ako si Shane Aquino, isang OFW dito sa Lebanon. Nag-umpisa ako mag-abroad, napunta dito sa ibang bansa since 2009. So sa makatuwid, ako'y mahigit isang dekada na dito sa Lebanon. Naisipan ko mag-abroad upang makatulong upang suportahan sa pangangailangan sa financial ng aking mga anak, tatlong anak. At ngayon ay sila ay nasa kolehiyo na. Nung umalis ako ay sila ay maliliit pa. Ang experience ko, ang aking mga karanasan dito sa Lebanon ay simula nang ako napunta dito, ayos pa naman ang sitwasyon noon. At ang kanilang rate ang palitan ng kanilang pera dito ay maganda pa ang sitwasyon noon dahil hindi pa bumabagsak ang kanilang ekonomiya at that time. So, ang masasabi ko lang, ngayon nagkaroon na ng mga mahaling bilihin dahil sa sitwasyon. Yung nagkaroon na dito ng sinasabing bomba, yan, naranasan ko yan. Pero, para sa akin, naging challenge yun. Hindi yung naging dahilan para ako maghina. Instead, ako naging lalo pang naging nakatag. Pero, doon naman sa iba, merong mga nangihina, na nawawalan ng pag-asa, natatakot sila, mas pinili nila na umuwi na lang at mag-iba ng trabaho, magpunta sila sa ibang bansa. Iba naman na po for good na, yung doon sa mga nakaipon. Iyan nga sana yung aking plano. Naway ako'y makaipon na at matupad yung pangarap na magkaroon ng sariling negosyo, income sa araw-araw, para makasama ko na yung aking mga mahal na anak. Masasabi ko, kung ikukumpara yung sahod doon sa Pilipinas at dito, talaga may pagkakaiba. At nasanay na nga rin ako dahil sa loob na ilang taon na nandito ako, kumikita ako ng sabihin natin dolyares, pero hindi naman ganun kalakihan. Ngunit sapat na siya sa pangbuwan ng gastusin, bayarin sa bahay, sa pag-aaral ng aking mga. Doon naman sa kung mapag-iisipan ko ba na kung ako'y uuwi na, ako for good na ba, yan ay depende kung meron na talagang stable na income for everyday para hindi ko na maisipan na bumalik ulit sa ibang bansa at trabaho at iwanan ulit ang aking mga mahal sa buhay. Yan ang aking pinagdadasal. Naway makaipon na tayo na dahil naranasan ko nung nandun ako sa Pinas, karoon ako ng trabaho sa isang fast food, ay banda at nakaipon ka naman that time sa pang-araw-araw lang. Pero hindi mo masasabing makakapagnegosyo pa doon sa kinikita mo doon sa fast food dahil mayroon kang tatlong anak na binubuhay
kagapay ko ang aking asawa, suportahan ang aking mga anak. Ngunit hindi sapat ang kanyang sweldo rin, kaya isipan ko na rin tapos pag tayo nakaipon na, doon natin may pagpapalanuhan na mag for good. Yun. Salamat. Hindi lahat ng laban ay nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pangungulila. Sa mga importanteng okasyong hindi nadaluhan at sa bawat araw na pinipiling maging matatag kahit malayo sa pamilya. Sa likod ng bawat OFW ay hindi lamang kwento ng pag-alis, kundi kwento ng pagmamahal na handang magsakripisyo kahit kapalit ay sariling pagod at pangungulila. Dahil minsan, ang pinakamalalim na anya ng pagmamahal ay ang paglayo. Hindi upang iwan ang pamilya, kundi upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan.